Hey BLBC fam, we have been called to serve God and make disciples of all nations. Here at BLBC, we use our diverse gifts and skills for the glory of God's kingdom through different ministries. By joining a ministry, we can introduce more people to the gospel and bring them to a life with Jesus. Are you passionate about using music to draw people to worship? Join the music team. Want to use multimedia and technology to spread the word of God? You're welcome at the media team. Ready to give a warm smile and a guiding hand to church attendees? We're glad to have you at the ushering ministry. Express a heart of worship through dance and movement. Join the dance ministry. Love serving through food and hospitality? Nourish both body and soul with the kitchen ministry. Guide Christians in their walk with God by learning and sharing biblical truths. Come and be a part of the Christian education ministry. Work to support the church mission and operations through finances. Serve through the home office ministry. Join us and be a part of the change that God wants to bring to our community. Sign up for a ministry today. Hey there! Ready to walk in faith? You're not alone. Come and be a part of the church community by joining a cell group. In cell groups, we share lives, pray together, and encourage one another in our walk with Christ. Learn from fellow believers about who God is and how He is moving in our life. If you are not yet part of a cell group, we are happy to connect you. Sige po, let us all stand po. Sige po, this morning, i-focus natin yung sarili natin sa Lord. Na huwag nating hayaan yung distraction sa paligid natin na ma-distract tayo. Hayaan natin na sa ating kalagitnaan, si Yahweh talaga yung siyang maitaas natin. And isipin po natin na siya'y nasa harapan natin ngayon. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yahweh. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh.
worship, He will manifest Himself. And if you call Him, He will manifest Himself. And if you seek Him, He will manifest Himself. And if you worship, He will manifest Himself. And if you call Him, He will manifest Himself. And if you seek Him, He will manifest Himself. Yeah. And if you call Him, He will manifest Himself. And if you call Him, He will manifest Himself. And if you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yan, palakpakan po natin ang ating Lord. I give you glory for all you've brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough. And I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above. And in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. And I
see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. And I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and He won't stop now. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. And every tribe will see your glory. And every nation bow before you. And all our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. And every tribe will see your glory. And every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, Ayo, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. And every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God.
unto our God, your matchless endless love unrestrained. This is our God, never we try to say, hey oh, hey oh, hey oh, ah. 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 Ayan, palakpakan po natin ang ating Lord. Sige po, let's continue worship our God this morning. Yes, Lord, Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa umagang ito that we gather in this place, O God. Lord, we know that you are holy, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa umagang ito, help us, Lord, na patuloy po namin, Panginoon, na maibigay po sa inyo yung deserve po ninyong praises and worship. And Lord, this morning po, as we receive, Lord, yung mga salita po ninyo, we are praying, Lord, that may you help us na ang aming mga puso ay maging kagaya ng isang sponge. That whatever we receive, O God, ay i-accept po namin ito. Ay i-absorb po namin ito, O God. Lord, this morning, we are praying po na may your Holy Spirit, Panginoon, yung patuloy, Panginoon, na mag-saturate po sa place na to. Lord, kayo po, Panginoon, yung patuloy na kumilos din po sa buhay ng bawat isa, sa bawat family, O God. We believe, O God, na kayo po yung dakilang Diyos sa aming buhay. And we believe, Panginoon, na kayo rin po, Panginoon, yung mag-help po sa amin upang magkaroon po kami ng spirit-filled, Panginoon, na pamumuhay. Lord, may you continue bless, O God, yung bawat family, Panginoon. Bawat family po ng BLBC Church and other families, O God. Lord, we know po that we cannot do anything without you, Panginoon. But Lord, gusto po namin panghawakan, Lord, lahat po ng mga promises po ninyo sa aming mga buhay, O God. We believe, Lord, that you never fail, O God. Na ang bawat salita mo, O God, ay mangyayari po ito in its perfect timing. Because Lord, alam po namin that you are holy forever, O God. Lord, as we sing this song, gusto po namin, Panginoon, na kayo lang po, Panginoon, yung mapag-focusan po namin sa mga sandaling ito. And Lord, nadalangin po namin sa mga sandaling ito, O God, na patuloy po kayong kikilos sa aming mga buhay. And Lord, we are also reminded as we sing this song, O God, na kung ano po yung mga promises or yung mga miracles na ginawa niyo po 1,000 years ago, ay kaya niyo rin pong gawin sa ngayon, Panginoon. We believe in you, O God. At patuloy po naming pangahawakan, Panginoon, ang mga pangako po ninyo sa aming buhay. As we follow you, Panginoon, and as we grow, Panginoon, sa aming spiritual life. A thousand generations falling down in worship to
sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Yes, Lord, hear your people sing, oh God. Hear people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Minsan pa, church. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are
lifted high, holy, holy forever. Hear people sing. Hear people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Palakpakan po natin natin, Lord. Sige po, maaari na po tayo makaupo. Good morning po. Morning. Ayan, isa pong panibagong araw pinagkaloob sa atin ng Panginoon to worship Him and to honor Him in this place. At bago po tayo magsimula, let's have our prayer. Let's be on our feet and let's worship the Lord through the word that we will receive this morning by coming to Him in a prayer. Lord, thank you for this time, Lord, that we will again receive your word. Lord, we ready our hearts, we ready our mind. We are all participating this morning to what you are delivering to us through your message, through your word. Give us the clarity of your revelation. Lord, give us a mind that is focused on you, a heart that is obedient on you. Lord, speak. We are listening. We honor you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. These days, ang atin pong panahon had become hotter and hotter. Sino po dito nakakaramdam na napakainit na ngayon? Yung iba hindi tumaas ang kamay kasi centralized ang bahay nyo. Centralized aircon siguro. No? Kaya lang, ngayon, ibang klase na ang Meralco pagka kumatok sa bahay ninyo. No? Kaya yung iba ay gumagawa ng iba-ibang kapamaraanan para po maibsan. Para po maibsan yung ating pong kainitan ng panahon. Ayan, po. I don't know what remedy you are doing, no po. Iba nag-standby sa mall, yung iba naglalagay ng maraming ice para physically maibsan po yung init na nararamdaman, no po. Yung dryness, sobrang dry, no po, ng atin pong panahon ngayon. Alam niyo po, if it is true with our season. Dito po kasi sa atin, sa Pilipinas, dalawa lang ang atin pong climate. It's either rainy season or summer. Wet or dry. Di ba po? Now, yung atin pong dry season. If it is true with season, physically, materially, it's also true with spiritual. No po? Minsan po, dumadaan talaga tayo doon sa tinatawag nating spiritual dryness. Spiritual dryness. Pero sa umaga pong ito, paano natin i-reverse? Kasi po,
wala pong nakakatakas sa spiritual dryness. Anumang level po tayo ng ating walk, journey sa Lord, sa ating spiritual life, bata man tayong Kristiyano, matagal na tayong Kristiyano, dumaranas po tayo ng spiritual dryness. Ano po? Yung bang parang lahat ng gawin mo, parang wala. Parang ang hirap ng ihakbang ng paa mo papunta dito sa church, mga ganon. Po. Parang yung pagbabasa mo sa Bible, parang routine na lang. Yan, no? So anong gagawin natin dyan pagka nararanasan natin yung mga ganyan? Ibig sabihin ba pagka may spiritual dryness na tayo, hindi na tayo pupunta sa church? Hindi na tayo magpe-pray? Ano ang dapat nating gawin? Pagka po dumaranas tayo ng spiritual dryness. Alam niyo po, minsan yung spiritual dryness natin, it signals us to be much more closer to God. At yan po yung sabi sa sa Psalms chapter 42 verses 1 to 6. Basahin po natin Psalms 42 verses 1 to 6. Psalms 42 verse 1 to 6. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Verse 2. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Verse 3. My tears have been my food day and night, while people say to me all day long, where is your God? Verse 4. These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng. Verse 5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Verse 6 po, verse 6. So ito po, itong psalm po na ito, ang naging author po nito, dito po sa ating binasa, hindi po dyan nakalagay, pero if you have your physical Bible, katulad po ni Kuya Abet, na merong daladalang Bible, dyan po sa verse 42, bago po ninyo basahin yung verse 1, nakalagay po dyan kung kanino in-address yan. To the director of music, a maskil. Nakalagay dyan, di ba po? A maskil for the sons, from the sons of Korah. Alam niyo po, napakahalaga po niyan. Andyan po yung pagpapaliwanag dito sa kabuuan ng chapter na ito. Una po, hindi po yan sulat ni David. Yan po ay sulat, nino po? Sulat nino? One of the sons of Korah. Pag sinabi po nating sons of Korah, kasi po, ang ano po noon, ang templo, meron pong mga division ang mga tagapaglingkod na Levita. Meron po tayong tinatawag na high priest, di ba po? Meron po tayong tinatawag na priest. At doon po sa mga priest na yon, meron pong sumunod yung mga tinatawag nating servants of the temple. Ano po yung mga servants of the temple? Levita rin po sila. Levita rin ang classification nila. Kaya lang, galing sila sa iba-ibang kumbaga, branches ng family po ni Aaron. Yan, no? So, meron po tayong Kohatites, Gershonites, and Merarites. Ito pong sumulat nito, galing po sa ang pamilya kay Korah. Kay Korah. So, dun sa una pong sinabi ko. Ang mga Kohatites, o yung mga anak ni Korah,
ay napakahalaga po ng kanilang role sa temple. Bakit po? Ano ba ang naka-assign dito sa mga sons of Korah? Ang naka-assign po dyan, lahat ng holy objects inside the temple. Yung table, nandiyan po ginagawa yung sacrifice. Sila dapat ang maglilinis niyan. Sila ang in charge niyan. Yung candelabra, ano yung pastor? Candlestick. No? Ang tawag po doon ay menorah in Hebrew. No po, menorah po ang tawag doon. Yung meron pong maraming ilaw, no po, that signifies the light of God. Tapos ano pa? Sila rin ang in charge sa Ark of the Covenant. Mag-protect doon sa Ark of the Covenant o sa Ark, no? Hindi sa Ark of the Covenant, sa Ark. No, meron pa kasing ibang mga arks doon na ginagamit nila. Ark of the Covenant is from the Holies of Holy. Ang nakakapasok po doon is the high priest. But meron pang mga ibang mga ginagamit ng mga arks na gamit nila sa sacrifice. No? So mahalaga po itong mga gawain ng mga Kohatites na sons of Korah. Kaya lang, sinulat po ito ng sons of Korah na Levite na servant ng temple. Sabi niya doon sa verse 1, ano po yung sabi niya doon sa verse 1? Psalms 42 verse 1, yung binasa po natin kanina. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Imagine, isa siyang Levita, isa siyang tagapaglingkod, nandun siya sa loob ng temple, doon na siya nakatira. Kasi mga Levita, hindi po yan binigyan ng ibang mga tirahan, kundi malapit sa templo. Nandun mismo sa courtyard ng temple. And then, ang sabi niya, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Bakit? Ano ba nangyari dito sa sons of Korah na ito? Kaya niya po nasabi yan, umalis siya sa temple. Bakit po? Makikita natin doon sa verse 6. Ano po sabi doon sa verse 6? Ano po sabi doon sa Psalms 42:6? Why, my soul, are you downcast? Why, my soul? Yan po ba yun? Teka, saglit lang. Sa verse 46, verse 6, meron pa pong una diyang sinabi. Ayan. Kaya hinahanap ko yung lugar eh. Ito po yung Psalms 42 verse 6. Nawala yung lugar dun sa isa. Sabi po dyan, I am deeply depressed. Therefore, sabi po dyan, I remember you from the land of Jordan and the peaks of Hermon from Mount Mizar. Itong Levite na ito, wala na sa loob ng temple. Umalis siya sa temple. Umalis siya sa paglilingkod. Pumunta siya saan? Pakita natin yung ating map. Yan. Medyo maliit lang po ng konti, pero to illustrate lang po, yung pong nasa baba, yung po yung temple. Ito pong Levite na to, nag-travel papunta doon sa kaduluduluhan. Ayun ang Mount Hermon na binabanggit po doon sa verse 6. Gaanong kalayo yung Mount Hermon sa Jerusalem? About 200
to 250 kilometers from the temple. Nandun po sa Jerusalem. Bakit po? Ano po ba location ng dalawang yan? Parang ganito po. Nandito po tayo sa South, di ba po? South Luzon. Yan po, parang nasa Baguio. From Cavite to Baguio. Ganun ang layo. Ibig sabihin, nasa South tayo, nasa North ang Baguio. Ibig sabihin, from North, South, magkalayo talaga yan. Pumunta siya sa opposite. Nilayo niya na talaga yung kanyang sarili sa temple. So doon niya naranasan, sa kanyang sarili, naranasan niya yung dryness. Kaya ang sabi niya dito, his soul pants like that of a deer for a living water. Kasi nawala na talaga siya sa presence ng God. Nagpunta siya sa opposite. Nagpunta siya doon sa kabaliktaran ng dapat na location kung saan siya talaga tinawag. Kung saan siya sinet apart. Kung ano yung identity niya. Ang identity niya ay bilang isang tagapaglingkod ng templo. Hindi lamang yun sa pagkatawag sa kanya, iyon ay nananalaytay sa kanyang dugo. Kasi lahat po ng lipi ni Levi na galing sa lipi ni Aaron, dapat po tagapaglingkod talaga yan ng templo. Siya ay isang tagapaglingkod. Pero tinalikuran niya, nagpunta siya sa opposite side. Now, ano po mangyayari pagka ganitong nagkaroon tayo ng spiritual dryness? Ang title po natin, Reversing Spiritual Dryness. Pag sinabi po nating i-reverse, ano ibig sabihin nun? Paano natin babaguhin yung flow? Paano natin iibahin? Kasi i-reverse natin, di ba? Imbis na magkaroon tayo ng spiritual dryness, paano natin mapapanatili, masigla, fresh yung atin pong spiritual life? Makita po natin, napakahalaga po for us not to dwell in this kind of situation katulad po nitong son of Korah, ay kinakailangan po natin magkaroon ng surrendered heart to God. No? Magkaroon tayo ng surrendered heart to God. O let us surrender to God. No? Napakahalaga po na para ma-reverse natin yung spiritual dryness. Because spiritual dryness is not an instant thing. Alam niyo po ba yung spiritual dryness? Hindi po kagad yan dumadating. Nagsisimula po yan sa maliit. Tapos, palamig ng palamig. Palamig ng palamig. Tapos, padry ng padry. Padry ng padry. Mahalaga po makita natin saan nagmumula yung spiritual dryness sa ating life. Tuntunin natin saan nagmumula. We need to discern yung mga bagay na nagiging hadlang para maranasan natin ang buhay na maalab sa presensya ni Lord. Ano yung mga bagay that keeps us spiritually dry? Tuntunin po natin. And let us surrender it to God. Psalms 139, verse 23 to 24. Psalms 39, verse 23 to 24 in HCSB. Search me, O God, and know my heart. Test me
and know my concerns. Verse 24, Psalms 139:24. See if there is any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. Alam niyo po dyan sa Psalms 139, verses 23 to 24. Pag kinuha niyo po at binasa ninyo sa HCSB, makikita niyo po yung footnote na andoon po sa tabi ng word na offensive. Pag tinignan niyo po sa Bible po ninyo yan, at HCSB, ang inyong translation na ginamit, yung word na offensive, meron pong sign dyan ng footnote. Tignan niyo po sa ibaba, ang ibig sabihin pala ng offensive na binabanggit niya dito, it's all about idols. It's all about idolatry. What is offensive to the Lord in this particular verse na sinasabi niya is the idolatrous way. One that causes our dryness are those things that we replace in exchange of God. If we are experiencing dryness in our spiritual life, it might be that you are replacing God in your life. What are the things that replaces God in your life? I don't know. Either it is a person, either it is a thing, either it is a job. Anything that replaces God in your life is your idol. Anything that equals the position of God in your life is and can be considered as idol. That is one that causes us dryness. Kailangan po nating identify. Kailangan po nating matunton. Sometimes it's not idolatry. Sometimes it's about spiritual laziness that keeps us dry. Paano po mag-aalab? Hindi ka na nagpe-pray, hindi ka na nagbibigay ng time sa God, hindi ka na nagbabasa ng Bible. So pumapait na ng pumapait ang appetite mo kay God. Alam niyo po ba na yung pagiging late, gawa ko lang po example. Kasi sabi dapat dumadating tayo pagka worship service ng 10 a.m. dapat talaga. Alam niyo po ba na yung pagdating sa oras ay pagsamba? Yung pagdating natin ng oras sa tamang pagsamba sa ating Diyos ay form of honor natin sa God. Parang ganito po yan. Ako po merong kaibigang pastor. Yung kaibigan kong pastor na yun, pag nag-set kami ng appointment, makikita tayo sa isang lugar, sa ganito, sa ganito. Ganitong oras tayo magkikita. Yan. No? Ay, naku. Hindi dumadating yun sa tamang oras. Dumadating yun 1 hour or 30 minutes ahead of time. So ako, alam ko na. Siya ang kausap ko. Dadating ako 30 minutes at least ahead of time. Kasi pagka dumating ako ng on time, I'm late. Kasi pag siya kausap ko, alam ko na eh. Hindi siya darating ng late, maliban na lang sa isang mabigat na dahilan.
Yung mga umattend ng commanding prayer nung Friday, nandito sila. Bumisita silang mag-asawa. Isang malaking dishonor para sa kanya. Yung dumating ka ng late nang kausap mo siya. Kasi yung on time ka na dumating na kausap mo siya, late ka na nun. Kaya dapat, pag nag-set kayo ng 10 o'clock, nandun ka 9:30. Kasi 9 o'clock, nandun siya. Ganun siya ka-punctual sa time. Tao po yun. Tao yun. Paano pa kaya sa God? Alam niyo po, signs na spiritual dryness, yung dumadating tayo pag worship time na. Naku, lalala pa yan. Yung iba, dumadating na sermon na. Naku, palala ng palala yan. Pag hindi natin natunton, yung iba, dumadating benediction na. Naku, ang pinakamahirap, yung dumadating kainan na sa baba. Sana po, kung darating na rin lang tayo sa church. Dahil ang purpose natin mag-worship. Ito po, pakinggan niyo po ako dahil para bumalik yung, ma-revitalize yung ating. Dumating po tayo ng maaga. Kasi po, pag hindi tayo dumadating ng maaga, that is a great dishonor to God. Hindi ko po sinasabi dahil nandyan lang ang bahay namin sa tuktok. Pero, yan po talaga ang gusto ni Lord. Yung sabi ng psalmist, early in the morning I seek thee. Diba? So, ano natin? Set na talaga natin, mali tayo isang beses, pardonable. Pero yung constantly, wow, mahirap yun. It says something. No, that is an indication. Kasi sabi po sa Romans chapter 12 verse 11. Ito po sabi sa NLT. Romans 12:11. Sabi po diyan, diligence ang gamit sa HCSB. Pero babasahin ko na lang po sa NLT. Kasi medyo mas direct sa NLT, no po. Sabi po sa NLT, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Diba? Ibig sabihin, serve the Lord with passion. Serve the Lord with enthusiasm. Sabi po dun sa verse. Dito po, do not lack diligence. Sa ibang translation, do not lack zeal. So dapat meron kang excitement, di ba po? Sa ating pong appointment kay Lord. So wag po tayong magpa-linlang sa ating enemy ay pagka po tayo walang ginagawa, wala na rin tayong ginagawang mali. Kasi yung iba po, ganun ang nagiging mindset. Wala silang gagawin para wala ring mali. Pero sabi po dyan, Romans 12:11, pag wala daw po tayong ginawa, hindi daw po yun gusto ni Lord. Kasi sabi niya, ang utos, never be lazy. Do not lack diligence. Because God always look at the intentions of our heart that manifests through what? Through our actions. You never know if you have a chance to serve God tomorrow. Every day is our chance to be much more closer to God and serve Him passionately. Because our service to God is only good here on earth. Alam po ba natin yon? Yung pagsaserve po sa God, opportunity po yun eh. Bakit po? Panglupa lang po yun habang nandito lang tayo. Kasi po, pag nandun na tayo sa langit, wala nang service doon. Tapos na ang lahat ng paglilingkod. Dito lang sa lupa.
So if you have been given a chance to serve God, you have life, you have strength, you have the capacity, serve God. Because when we are in His presence in heaven, there is no more service. We reap the rewards when we are in the presence of God. It is good that we hear, good and faithful servant. Because we have served here on earth. We have been serving God with passion. Spiritual dryness comes when we are not fully surrendered to the Lord. Marami pong bagay na dapat nating isuko kay Lord para bumalik yung ating alab. Ang mahalaga po, pasimulan po natin ngayon. Identify natin, ano yung mga bagay na dapat kong ayusin para bumalik yung aking spiritual fervor, spiritual strength. Release everything to God and let Him control us, you, completely. Because the more that we resist, the harder for us to experience renewal and restoration. We need to surrender to God. We need to surrender wholeheartedly to God. Secondly, we need to be submitted to God daily. We need to submit to God daily. Hindi po yan nangyayari instantly. We need a daily submission to God. Daily po yan. Hindi po pwedeng submission natin last week pa. Kailangan daily. Ginagawa po natin yung submission kay God. Bakit po? Submission to God is very important because it reverses spiritual dryness. Mananatili po sa atin yung spiritual dryness kung wala tayong submission kay God daily. Kanina po sa ating first point, sa ating pong unang napag-usapan, yung narinig, surrender to God. Ano po ba pagkakaiba pagka sinabi nating surrender at submit? May pagkakaiba po ba sa dalawa? Alam niyo po, napakalaki po ng pagkakaiba ng surrender sa submit. Surrendering to God is all about what? It's all about control. We are giving to God willfully the control over our life. That is surrender. What about submission to God? It means choosing to obey God even it's difficult. That's submission. Submission is obeying even it is hard. That is the purest definition of submission. You are not submitting to God if it is easy. We submit to God even if it is hard. Tulad po niyan, ganito. Yung iba po sa atin talaga napakalayo ng pinanggagalingan. Salamat po sa Panginoon, nandito pa rin siya ngayon. Ayan, po. Tingnan po natin yung katabi natin. Ayan. Thank you sa Lord, nandito ka. Sabihin natin sa katabi natin, thank you sa Lord, nandito ka ngayon. Ayan, po. Napakahirap po nung iba, nung talagang mga makarating dito, po. But they are here. Why? Because they want to submit to God. No? They want to willfully submit to God. They choose to submit to God. Now, surrender po ba at saka submission, meron po bang madali sa dalawa? Parehas po mahirap yun. Mahirap po mag-surrender, mahirap po mag-submit. Pero,
yan pong dalawang yan makakapagpa-reverse sa ating spiritual dryness. And submission is something that we need to decide daily. We need to decide it daily. James chapter 1 verse 12. Sabi po sa The Passion Translation, if your faith remains strong, even while surrounded by life's difficulties, you will continue to experience the untold blessings of God. True happiness comes as you pass the test with faith and receive the victorious crown of life promised to every lover of God. Mahirap man, alam natin, mapagdadaanan natin, mapagtatagumpayan natin if we are submitted to God. Lahat po ng great man of God has also experienced dryness in their life. Andyan po si Elijah. He has experienced dryness in his life. Job also experienced dryness in his life. Sa patong-patong at tuneladang problema na kanyang pinasan, sobrang dryness ni Job. Those people, those persons of the Bible were faithful men of God. So hindi po tayo exempted kahit po tayo faithful men and women of God. But, sabi po dito sa James chapter 1 verse 12, if you remain strong, if we remain strong, while surrounded by life difficulties, you will continue to experience the untold blessings of God. Dito po sa ating, sa The Passion Translation. So wala pong madali. Daraan talaga tayo sa difficulties, sa life difficulties. Parang ganito po yan. Mahirap naman talagang gumising na maaga para mag-devotion. I'm speaking doon sa regular talagang natutulog ng ang gabi ay gabi, ang umaga ay umaga. So ibang usapan naman po na yung gabi ay araw at yung araw ay gabi. No, ibang trabaho naman po 'yon. Pero kung regular yung ating pattern ng araw, yung pagsikat at paglubog ng araw, ng bawat day natin, alam po natin, mahirap talagang gumising sa umaga. Yung iba pa nga nagsasabi sa akin, Pastor, talagang hindi ako a day person, I'm a night person. Yan, no? So, natutulog talaga ako mga 3:00 na madaling araw. Yan, no? So, hindi ako makakagising ng umaga. Okay lang po yun kung nagtatrabaho. Pero kung hindi nagtatrabaho, there's something wrong with the discipline. Kasi una, yung health natin maapektuhan. Pangalawa, you are using your time not in a productive way. So, ano pong sabi dito? Mahirap po tayong gumising. Pero pag pinagtagumpayan natin yun, dahil ang purpose natin, mag-devotion tayo, do you think we will experience spiritual dryness? Hindi po. Alam niyo po, sa dami ng ating pinagtatagumpayan, dyan po nakasalalay yung ating spiritual strength. Pag hinahayaan nating tayo yung pinasusunod ng ating pong will, pero yung will of God hindi nangyayari sa buhay po natin, mahirap po tayong makawala sa spiritual dryness. Wala pong madali. Mura ba ang ating conference? Hindi, di ba po?
Kasi we value our conferences. Di ba po? Kaya kahit na mahal, pinag-iipunan natin. By the way, sa Campus Revo, parang ang last count yata natin, 21, kung hindi ako nagkakamali. 21 or 22 Ate El siya. 22. 22 na tayo sa Campus Revo. Ayan. Lingunin po natin yung katabi natin. Ikaw na lang ang kulang. Ayan, ano po. Alam nyo po, ngayon, praise God, wala po tayong problema sa transportation. Grabe. Pero, hindi po natin yung problema. Ang problema po natin, hindi po problema, challenge po natin, yung makasama ka. Yun ang malaking challenge. Pero yung pagpunta doon, yung pagbabayad ng Campus Revo, hindi po yan ang challenge. Ang malaking challenge, alam nyo po, yung willingness mo na makasama. If we are submitted to God, yung mahirap, madali. No? Kaya nating bigyan ng solusyon. Dahil sa lahat ng problem, there is a solution. Palagi yung di ba po? Palaging magkatugmayan. If there is no problem without solution. Di ba po? Sa physics, sa math, there is always a problem, there is always a solution. Hindi po na-imbento ang problema ng walang solusyon. Palagi pong merong solution. So find solution when it is hard. Ask God to strengthen us, guide us as we submit to God and honor Him. Nire-refine po kasi tayo, mga disciples, pagka dumaraan po tayo doon sa mga mahihirap. Nire-refine po yung ating character. Kaya po, mahirap talaga kasi yan po yung nagpaparefine sa ating character. Sa ating pong mga decision that we must take. And we must always be willing to take the challenge but submit to God daily. Dahil sabi po dun sa 1 Peter chapter 5 verse 10, paalala po sa salita ng Panginoon. I'm reading it from the Passion Translation. 1 Peter 5:10 in the Passion Translation. Ganito po sabi. 1 Peter 5:10. And then, after your brief, sabi po dyan, after your brief suffering, the God of all loving grace, who has called you to share in His eternal glory in Christ, will personally and powerfully restore you and make you stronger than ever. Yes, He will set you firmly in place and build you up. Po. So sa ating pong mga challenges na paparating, hinaharap, sabi po doon, our strength is not from us. Our strength is in our submission to God. Our strength is in aligning to His will. Though it is hard, we have a strength that comes from the Lord. Sabi po doon, and He will powerfully restore you and make you stronger ever than ever. Minsan po mahirap magpakatatag, pero ang mahalaga, magpatuloy tayo. Tapikin po ulit natin yung katabi natin, magpatuloy ka lang. Yan. Naku, yung tumapik ang inaantok. Tapikin ulit natin. Sabihin natin, magpatuloy ka lang.
Yan, no? Mahalaga po. Hindi po tayo huminto. Magpatuloy lang po tayo. Keep showing up and never give up. Hindi natin sinusukuan. Mahalaga, nagpapatuloy. Kung may rejection sa life natin bilang isang disciple, diretso lang sa basic lifestyle. Doon ka lang kukuha ng lakas. Bakit mo naman iiwan pa? Kung dumaraan man tayo sa spiritual dryness ngayon, iyan ay hindi lang sa atin nangyayari. Lahat ng mayroong relasyon, dumaraan sa dryness. Sa tao man o sa Diyos. Because it's a season, right? Lahat po ng nasa relasyon, hindi forever in love. Hindi forever in the height of your emotion. The more that you are in the height of your emotion, the more that you should think. Kasi po, when your emotion is high, your wisdom is low. So the more that you have emotional problem, the more that you should think. Because at that time, your wisdom is low. So dapat mag-slow down din po tayo. Lahat po ng relasyon may dryness. Pero sino ang tumatagal? Sino ang tumatagal sa relasyon? Kahit na dumadaan sa dryness, sino ang mga tumatagal? Yung mga nagpapatuloy. Yung mga hindi humihinto. Kaya napakahalaga, nandito ka ngayon. Kasi sign yan, hindi ka humihinto. So patuloy lang po tayong lumapit kay Lord no matter what our season of life is. Lalo na po sa dryness season. The more that we come to God, the more that God becomes closer to us. James chapter 4, verse 8a. Ano po sabi doon sa James chapter 4, verse 8a? Draw near to God, and He will draw near to you. So wag mo ilayo yung sarili mo pag nasa spiritual dryness ka na. Wag mo ilayo sa Lord. Draw near more to God, and He will draw near to you. The more that we should draw near to God. Lastly, we need not only to be surrendered to God, submitted to God daily. Pangatlo po, napakahalaga po nito, na hindi rin po tayo dapat umaalis sa fellowship. We need to surround ourselves with the right company. Kailangan po natin ng right company. Pagka po nasa dryness season po tayo, when we are in spiritually dry, look for those people na mayroong mga maalab na buhay sa Diyos o relasyon sa Diyos. Kasi po, bakit po? Walang ibang magtutulak pabalik sa Lord, kundi yung mga taong malapit din sa Kanya. Kaya kung nakakaranas po tayo ng dryness, lalo tayong lumapit sa spiritual leader natin. We are only 13 steps away from this second floor. 13 steps lang po. Hindi po mahirap umakyat sa third floor. If you want to visit us, our home is always open
for your visit. Lalo na pag may dala kayong merienda. Hindi po kami nawawala dyan. Pwede po natin pag-usapan lahat. Don't be far away from your destiny helper in times of your dryness. Psalms 119, verse 63. I choose, sabi po doon, Psalms 119:63. Babasahin ko po sa CEV o Contemporary English Version. For clarity purpose, Psalms 119:63 in CEV or Contemporary English Version. I choose as my friends everyone who worships you and follows your teachings. Yun po ang sabi ng 63. 119:63 ate. Dito sa HSB, I am a friend to all who fear you, to those who keep your precepts. Medyo malalim po kasi, kaya kinuha ko po sa Contemporary English Version. I choose as my friends everyone who worships you and follows your teachings. Kung pipili daw po tayo ng kaibigan, sino daw po dapat yung palagi nating samahan? Those who worship God and those who follow His teachings. Lalo na po pagka po tayo spiritually dry. Huwag po tayong didikit dun sa mga wrong company of friends in times of spiritual dryness. Kasi po malayo yung restoration, malayo yung renewal of spiritual strength sa wrong company. Mapapahamak lang po tayo. Habang maaga lumayo po tayo dyan, lumayo po kayo dyan sa mga maling friends, maling company. Lalo na po pag mahina tayo. And wala naman pong sobrang lakas pag napapaligiran ka. Di ba po? Kasi po lahat sila, ganun ang ginagawa nila. If I cannot beat them, join them. Wow. Hindi po ganun. Sa simula pa lang, wag mo nang hayaang paligiran ka nila. Piliin na talaga nating lumayo kasi mapapahamak tayo sa wrong company pagka mahina tayo. Alam naman po natin yung ating kahinaan. Wag na po nating i-confirm. Wag na po nating i-test. Di ba? Alam natin, kahinaan natin yung mga ganung bagay, wag na po. Sa simula pa lang, layuan na natin. Lalo na yung mga gumagawa ng katulad din noon. Proverbs 13:20, the one who walks with the wise becomes wise, but a companion of fools will suffer harm. Sabi po sa HSB. Ano po? Sabi po dyan, a wise. Proverbs 13:20 ate. Proverbs 13:20. Ayan. The one who walks with the wise will become wise, but a companion of fools will suffer harm. Mapapahamak lang po tayo. Pagka nasa dryness season tayo, to reverse it, wag po tayong lalong hahanap ng mga kaibigan, ng mga company, nakakampihan tayo. Oo nga, tama talaga yung ginagawa mo. Okay lang yan, magpahinga ka muna. Sumama ka muna sa akin. Mag-e-enjoy muna tayo. Yan, yung mga ganyan. Pag ganyan na po mga salitaan, pagdudahan na po natin. Ba? So dapat, pagka nag-confess tayo sa kaibigan natin, hoy, alam mo, ganito gawin natin. Mag-pray muna tayo kay Lord. Yan ang mga samahan natin. Pero yung palagi, worldly wisdom,
Yung paglapit mo pa lang, sasabihin, alam mo, kung ako sa'yo, ganito gawin mo. Sang-ayon sa AI, sang-ayon sa Facebook ko, may manabasa ako, ito ang para sa'yo. Hindi po ganyan. Pagka godly friends, sige, mag-pray muna tayo. Ilapit natin sa Panginoon. Yan ang mga godly friends. May wisdom yan eh. Kasi nanggagaling sa Lord yung kanilang sasabihin sa atin. Be wise and have the right discernment. Dinadala ba ako ng friend ko na ito, kumpanyong ko na ito, nung company ko na ito, mapalayo sa Lord, o sinasamahan niya ako palapit sa Lord? Bakit po kaya nagiging dry spiritually ang ating buhay? Ano ang dahilan para maging matuyo ang ating spiritual life? Isa po yan, wrong company. Kaya kunin po natin ang instruction ni Lord sa kanyang salita. Sabi po doon, be wise, choose your company, at kung dry man tayo ngayon, spiritually, lalong umattend sa church at sa mga gathering po natin. Alam niyo po, sa time ng dryness season natin, ito lang po ang dapat isipin natin. Show up, never give up. Yun lang. Yun lang po matandaan ninyo sa sermon natin ngayong umaga. Show up, never give up. Solve na rin yun. Ano po? Pag nangihina tayo, I will show up. I will never give up. Makita po ninyo, pag palagi pong ganon, mafe-feed po tayo, mare-replenish po tayo, mag-gain po ulit tayo ng strength. So yung times of prayer po natin, huwag niyo pong ipo-forsake yun. Online man yan or face-to-face. Yung times ng ating pong fellowship, ng ating worship, huwag po nating i-forsake yun. Yung ating pong mentoring, yung ating pong conferences, hindi po yan mga activities. Yan po yung ating, tawag nito, fireplace. Yan po yung ating fireplace. Pagka tayo po ay nagkukulang sa init, anong kailangan? Go to the fireplace. Kasi nandoon sa lugar na yon yung makakapagpainit sa atin. Wala pong katumbas na value yon. Yung transformation na gagawin sa atin ng salita ng Panginoon, yung principles na makukuha natin, na ina-apply po natin sa salita ng Panginoon, wala pong halaga ang katapat nun. Kasi po, life principles po yan. Kaya kung wala ka pa sa Campus Rebo, mamaya po ay open pa rin tayo. Hindi po doon sa una, no po, hindi po sa pre-reg. Nandito po tayo ngayon sa discounted. No? Kasi iba yung pre-reg eh. 50 pesos lang naman po yata ang inatras. So, wag na po kayong manghinayang. Ay, hindi. Gusto ko yung discounted na 500 lang, yung walang 50, kasi ngayon parang 550 na. Hindi, wag ka namang hinayang doon. Yung 550 natin, life-changing yan. Life-changing. So, wag po nating pababayaan. Kasi sabi po doon sa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, I'll read it in our own language, sa ang salita ng Diyos translation. Ito po ang sabi, sa Hebreo 10:24 to 25, ang salita ng Diyos translation. Isaalang-alang natin na magpalakasan tayo ng loob sa isa't isa, patungo sa pag-ibig at mga mabubuting gawa. Huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon-tipon katulad ng iba na may ganyang kaugalian. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na inyong nakikita na
nalalapit na ang araw. So, ang ganda po ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Palakasin daw po natin ang loob ng bawat isa. Palakasin natin ang bawat isa sa ating po mga pagtitipon. Huwag po natin kalilimutan. No? So, napakahalaga po. Hindi nyo lang po alam, yung katabi nyo ngayon, dahil nag-show up siya sa araw na to, and she never give up this day. Ang laking encouragement sa iyo. Kaya pag nawawala ka sa church, merong hindi ka nakikita, hindi mo lang alam kung paano siya naaapektuhan. Alam mo po ba 'yon? Alam niyo po ba 'yon? Ay, bakit naman wala si ganito? O, di ba? Bakit naman 2 linggo na yata hindi ko siya nakikita? Ayan, no? So, naapektuhan yung iba. Pero kung nakikita ka, alam mo, saya-saya ko, nagkita ulit tayo ngayon. May panibago akong chika sa'yo mamaya, ha, pagkatapos. Diba? At least, sabi po ng salita ng Panginoon, meron tayong naaapektuhan pagka po tayo palaging present. Kaya sabi po ng Hebrews 10:24-25, huwag mong kalilimutan. Sabihin natin, remember. Lagay ang kamay sa ating, sabihin natin sa ating katabi, remember. Huwag mong kalimutan ang ating po mga schedules. Every Sunday, 10 a.m. Every Wednesday, meron po tayong midweek prayer sa atin pong Google at 6 p.m. And Saturday, 5:30 a.m., Google Meet na rin po yon sa ating Kaugnay Network. At pag Friday, ito po special, meron na po tayong face-to-face. Po, nabe-bless po ako doon sa iba. Ang layo nila, nakakarating dito, face-to-face. No, kasama namin nung Friday. And alam nyo po, sa mga patotoo na napunta dito sa face-to-face pagka Friday, meron pong mga transformation, meron pong mga healing, meron pong mga breakthroughs. No po? Sana, isa ka na rin sa makasama namin every Friday ng ating commanding prayer. If you have not experienced it, Friday, we are here, 6:30 p.m. We gladly would like you to join us. Mahalaga po, hindi tayo manatili sa level of spiritual dryness. Let us again blossom. Let us again be healthy, thriving for the glory of God. We need to submit to God. We need to surrender to God. And we need to surround ourselves with the right company when we are undergoing spiritual dryness. And our dryness will be reversed. Tayo po ay tumayong lahat, and let's offer this time to the Lord in prayer. I don't know if you are here right now experiencing spiritual dryness. Alam niyo po, hindi naman kahinaan ang aminin natin sa Lord. Lord, I need you as the deer pants for the living water, so my soul longeth after thee. This is our time to surrender to God
full-heartedly. This is the time to ask God, Lord, take full control of my life. If that is your decision, you would like to have renewal, restoration of your spiritual life in the dryness season that you are experiencing, this is the time to come to the altar. The altar is always available for you to experience God's mercy and grace as we submit and surrender to Him. As our gesture, Lord, here I am. I acknowledge, Lord, I need spiritual strength. I need your guidance. I need renewal. I need restoration. I need strength coming from you. Lord, I come. I come before you right now, Lord. I come. Ano man ang mga kasalanan, habits, wrongdoings, kaisipan, arguments that we have against God, against His will. This is time to surrender it to Him. Lord, ang hirap ngayon. Mahina ako. May mga pagkukulang ako. May mga bagay akong dapat iwan. Lord, nandito po ako. Kahit po mahirap, Lord, we submit to you. Everyone that is here in front is submitting to you, Lord, to your Lordship over their lives. Lord, kahit mahirap, nandito po kami. Lord, kahit mahirap mag-church, nandito po kami. We never give up. Lord, kahit mahirap basahin ang inyong mga salita, dahil hindi namin maintindihan sa season na ito, dahil we are spiritually dry, Lord, we keep on asking for your word. Lord, kahit mahirap mag-pray, Lord, kahit wala kaming naririnig buhat sa inyo, Lord, we are continuously giving ourselves in prayer because you have said in your word, pray continually and never give up. Lord, salamat po. Salamat po sa mga kapatid namin na pinagkaloob niyo po sa amin to be an encouragement every time na magsasama-sama po kami. Lord, I pray, gamitin niyo po ang isa't isa sa amin, ang bawat isa sa amin, to encourage one another, to edify one another, that in dryness season, hindi po kami nag-iisa. Sama-sama po kami, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that when we are in the right company, in the right place that you have set us, alam po namin, Panginoon, babalik ang aming lakas. Muli kaming makakaranas, Panginoon, ng breakthroughs and victories over our lives. Because that is our destiny. Because that is what you have designed us to be. Our identity comes from you. Lord, thank you sa umaga pong ito, sa mga kapatid ko po na naririto, sa harapan, Panginoon. Dalangin ko po, i-touch niyo po ang kanila pong mga buhay,
Ano man, Panginoon, ang mga pinagdadaanan nila ngayon sa kanilang dryness season, Lord, we declare and command restoration over their lives, ng kanila pong strength and vigor, that they will again, Lord, experience you much more closer sa kanila pong buhay. Lord, we broke every chain of sin, of bad habits, of arguments over their lives, so that indeed, Lord, there will never be a hindrance sa kanila pong pagtanggap sa mga mabubuting bagay na buhat sa inyo. Lord, thank you. You are beginning today a new thing sa mga kapatid ko po na naririto sa harapan. Meron po kayong mga bagay na gagawin sa kanila ngayon dahil sila po ay nag-submit, nag-surrender sa inyo. May mga bagay po kayong gagawin sa kanila pong buhay, things that they have never asked and imagined, because they are fully submitted and surrendered to you wholeheartedly. Thank you, Lord, sa umaga pong ito, and we ask that you will continue, Lord, to really make everyone present here, Panginoon, maka-experience ng inyo pong goodness, ng inyo pong favor, ng inyo pong grace. Lord, thank you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, good morning po. Good morning. Good morning. Excellent. Good morning. Ayan, lahat po ba ay naka-receive ng rain from the Holy Spirit? Amen. Amen. Ayun, di ba? Ang daming amen. Ayun, today, syempre, nandito po tayo to give our tithes and offering. So, alam naman po natin lahat, yung sinasabi sa Proverbs 3:9-10. Sabi doon, honor the Lord with your wealth, your first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. So, in connection sa ating spiritual dryness, minsan, baka ito rin yung ina-address ng Lord sa atin, yung discipline din sa ating finances. Yung hindi natin, minsan kasi parang nahuhuli na si Lord, hindi na natin na-honor si Lord sa ating nare-receive, sa ating kinikita, sa ating sweldo, hindi natin na-honor si Lord kasi nga, nagbabudgeting tayo. And we understand that. Kaya lang, di ba, si Lord is our Lord of Lords, King of Kings, ang ating Diyos na nagbibigay ng lahat. Pero, yung sinasabi dito sa Proverbs 9-10, yung new wine, it's representing the Holy Spirit. Honoring God first is breaking the spiritual drought and brings the joy to us. So ngayon, when spiritual dryness hits our life, it breeds the spirit of lack and fear. We tend to isolate, we hold back kasi nga baka masyadong wala tayong pang-budget, ganun po. Kasi nga hinuli natin, hindi natin inuna si Lord sa ating mga finances. And it also, yung desert sa buhay natin, it's our worry for tomorrow. Today, we are reversing the spiritual dryness, and it requires a step of faith. And bringing our tithes and offerings today is how we actively participating in breaking that drought, breaking that spiritual dryness, in reversing that spiritual dryness. And isipin po natin, hindi tayo nagbibigay based on how we feel. It's not about emotion. It is based on who
God is. Ano po? So by placing our finances in His hands right now, we are declaring that we trust Him. We declare that we trust Him na magkakaroon ng smooth sa ating finances and yung mga rough places at dryness sa ating buhay. And iwawater yan ni Lord sa ating ground. Ano po? So today, may paggagawa ako sa inyo. Uutusan ko kayo. Itaas po natin yung mga envelope. So kung through GCash tayo, pwedeng cellphone, ayan, kung online banking, yan, taas po natin. Sige, by faith, kasi by faith siya. So today, let your offering be an act of worship. Sabihin po natin, Lord, I expect your rain. Sige nga po, Lord, I expect your rain. We declare that dry season ends now. Now, let's bring our tithes and offering to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let us all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Sige po, let us pray. Lord, our Heavenly Father, we thank you for all the blessings or all the provision that you have given us, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, kasi nagkaroon kami ng mga solusyon sa mga challenges na dumadating every time, Panginoon, lalong-lalo na sa financial, Panginoon. And we are thankful, Lord, kasi nakapagbigay kami ng tithes and offering, Lord. We are thankful for the generosity na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. We submit to you everything, Lord. Lahat ng meron kami, Panginoon, sinasubmit namin sa inyo, Panginoon. Sinusurrender namin lahat sa inyo, Panginoon. And we're asking this tithes and offering to na maging sangkapan, Panginoon, para mapalago ang aming church, para mapalago ang aming mga ministries, Panginoon, na mag-grow ang aming church, Lord. And we are asking for your guidance, Panginoon, na magkaroon kami ng wisdom to manage everything, lahat ng mga resources, ng provision na binibigay niyo po sa amin, Lord, na ma-manage po namin ito lahat, Panginoon. At the same time, makapagbigay po kami ng 10%, ng full 10% ng aming tithes, Lord, and even our offerings, Lord. And we are thankful again, Lord, for all the blessings, Lord. We ask this through Jesus Christ, our Savior. Amen. Ayan, let's proceed po sa ating announcement. Ayun, tuloy-tuloy pa rin po ang ating worship service. 10 a.m. dapat at talaga. So, masasabi ba natin na hindi na tayo spiritual dry? Kasi 'di ba, sabi nga kanina, may part na kapag ka tayo dumadating sa point na baka message na lang yung naabutan or baka benediction na lang. So, wag po natin hayaan na tayo ay maging dry spiritually. So, sa mga bata 10 years old pababa,
Children's Sunday School during worship service po. So, yun po. Next is online prayer gathering. Google Meet na rin po pala sa kaugnay. So, same po yan, Wednesday every 6 p.m. So, ayun, sabi po 'di ba sa Hebrews 10:24 to 25, wag natin imimiss yung mga meetings natin. So, nandoon po siya sa Bible na kailangan wag tayong lalayo at wag tayo mawawala sa mga kapatid natin sa simbahan. And to fellowship din. Bukod pa doon, we also pray for you kapag may kailangan kayong may urgent, may mga kailangan kayo. At nalilift up tayong lahat spiritually. So kung meron kayong habit na, ay hindi pwede kasi lakad namin yan ng mga kaibigan ko, baka pwedeng umabsent ka muna. Wednesday lang naman yan, 6 p.m. So, hindi naman yan nagtatagal hanggang dinner. Minsan 7:30 tapos na yan eh. So, at least, i-miss na muna natin kung gumagala kayo ng 6 p.m. ng Wednesday. Gawin nyo na lang ng Thursday. Ganun na lang. So, ang daming ways, di ba? Para naman yan kay Lord. Next is Saturday sa Kaugnay, every 5:30 a.m. So, attend po tayo. Commanding prayer every Friday, 6:30 p.m. Face-to-face po yan. Ayun nga lang po, no? So, kung kayo na-extend, 6:30 na pala. So, 6:30 na yan, hindi na 6 p.m., hindi na rin 5:30 p.m., 6:30 na. So, sa mga may work, pwede po kayong dumiretso dito. Yung mga morning ang shift, pwede kayong pumunta. Next is weekly cell group, tuloy-tuloy pa rin po sa mga cell leaders. Kung hindi pa nakakabilang sa cell group, approach lang po si Paz at si Pastora. Sa ating Destiny Training, SOL 1 and 2, tuloy-tuloy pa rin po every 2:30 p.m. Sunday. Ayan, so sa mga hindi pa nakakapag-follow, like and share, meron po tayong Facebook, may IG, may YouTube, at may TikTok. Sino pong walang TikTok dito? Or sinong walang Facebook? Yun na lang. Sinong walang Facebook? O, di ba? I-follow nyo na din. I-follow nyo na din. Kung si Malupiton ay finallow nyo, di ba? I-follow nyo naman tong BLBC, di ba? Ang dami nyong fina-follow ng mga influencer eh. So, BLBC, follow nyo din. Ayun. Next is... Ayan, meron pa rin po tayong roof deck project pledges. So yung mga bahay na yan, per tile yan, yung per tile corresponds to 500 pesos each. So, ayun po, kung pwede po natin gawin na hati-hati po kayo ng cell group, siguro kung meron kayong cell group, hati-hati kayo para makapag-pledge kayo sa ating roof deck. And ayun, ang ating offering is, seed. Kung meron kayong prayer items na matagal nyo nang pinagpipray, baka siguro kailangan nating mag-seed, Baka ito yung call ni Lord sa atin para magkaroon tayo ng answered prayer. Next po, ayan, Sunday School Fun Day on May 29, Friday, sa ages 3 to 11 years old. Sa ating youth naman, pwede naman po parents dyan, di ba? So, pwede naman yan sa Fun Day. So, baka parang mas mag-e-enjoy pa yung yung parents dito. So, all kids are welcome. Kung meron kayong mga pamangkin, ayan, anak, apo, pwede po natin dalhin dito sa church on Friday, May 29, 10 a.m. to 3 p.m. Next po. Ayan, Cavite Mentoring on June 10. Ayan, Wednesday. Sino pong excited sa ating mentoring? Ayan. Parang ang lungkot nyo na may mentoring. Ayan. So, etong mentoring, hindi lang siya activity. Sabi nga kanina, hindi siya activity. Hindi lang siya para may gawin lang tayo. Kundi, may particular word si Lord dyan na i-receive. I can attest to that. Nung nakarating ako sa mentoring last May 13,
may na-receive ako galing confirmation from God. So kung meron, yun yung importance ng pagpunta natin sa mga conferences. Minsan kasi may mga nare-receive tayo doon na pinaparating ang Panginoon. So hindi siya meeting lang, hindi siya gawain lang or event. It's an extraordinary event na may marireceive tayong word from God. Minsan confirmation sa mga pinagpipray natin. And I'm sure sa mga sa mga hindi uma-absent sa mga conferences dito, may mga word silang nare-receive from mentoring, from conferences. Next po. Ayan. So, sino pong excited sa ating 26th anniversary? Ayan. Ayan. So, on June 21, Sunday po yan, meron po tayong anniversary, 26th anniversary ng ating church. Ang registration fee po ay 100 pesos per head. Para naman po yan sa food, no? So, ang venue ay dito po sa ating worship hall. So, please invite your family and friends sa ating anniversary. Ayan. So, Campus Leaders Revo. So, this coming July 24 and 25. Pero ang kinuha natin ay July 25. So, yon Saturday. So, sa mga parents, kung gusto nyong samahan ang inyong mga anak, pwede rin po. Tayo ay nasa discounted rate until July 2, 600 pesos na po yan. Ano po. So, ayun. Kung wala po tayong problema sa transpo nga, di ba? Sabi, salamat sa Panginoon dahil nagpo-provide ang Lord ng ating transpo. So, yun na lang, ticket na lang ang ating bibilhin. So, yun po, I hope na makasama po kayo sa mga hindi pa nakapag-register. Lapit lang po tayo kay Ate Elsia or sa ating cell group. And ito po ay baka may ma-receive kayong breakthrough through this Campus Revo, lalo na po sa ating mga kabataan. Marami pong paraan kung gugustuhin lang po nating umaten. Ano po? Next po. Ayan. So, reminder lang po sa ating Sunday lunch system. Every first Sunday, potluck. Every second Sunday, birth month or anniversary. So, mag-usap-usap po kung sino po yung may mga birthday and anniversary. Third Sunday, care of primary and church. Fourth Sunday po tayo ngayon, so 50 pesos per head. And kung may fifth Sunday is 50 pesos per head. Okay, so happy birthday po kay Kuya Je. So, sa ating May celebrants. Ayan. Kay, belated happy birthday kay Amelia. Wala siya nung birthday niya last time. And kay Ate Rona, happy birthday. Ayan. Di ba ang ganda? Ayan. And happy anniversary din po kay Ate Po. Wow. Ate Bong and Kuya Santi, happy anniversary po. Ayan. For further announcement po. Yan po. Reminder lang po sa atin pong anniversary this coming June 2021. Ayan po. Ang atin pong worship service ay hindi po 10 a.m. Magiging 4 p.m. po tayo. No? Sa hapon po tayo. 4 p.m. po. Baka po may pumunta kasi sa atin dito ng 10 a.m. No? June 21 po, sa anniversary, 4 p.m. Pastor, ano po ang ating attire? Wear your best. Ayan, ano po? So, hindi naman kailangan naka-gown or naka-tuxedo. Basta you wear your best na po sa ating pong anniversary. So, yan po ay June 21, 4 p.m. Po, 4 p.m. po tayo dyan. So, wag po natin kalilimutan, ilagay na po natin sa ating calendar. Okay po, tayo po lahat ay tumayo. And right afterwards, we will have a short huddle.
bago po tayo bumaba. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen and amen. God bless po.